Uncle, gusto ko mag-aral pa ng second year college pero walang mababayad sa akin ng tuition. Umuwi nga ako ng Pinas, parang ang sarap ng feeling pala na meron kang pinapaaral. Makikita mo yung bata na nagpupursige, na parang yun din yung naging motivation ko para magtrabaho or manatili dito sa Taiwan. Kasi pag nasa abroad kayo, alam ko hindi madali yung kinikita natin dito, hindi madaling kumita ng pera. Kasi someday, pag makita ko siya na makagraduate na, alam nyo guys, since single dito ako and bunso ako sa mga siyam na magkakapatid, and so far sa siyam na kami, ako lang yung wala pang asawa, and meaning dahil siyam kami, marami na akong mga pamangkin na malalaki na. So, lumaki ako, hindi naman kami mayaman, kumbaga salat din kami sa pera. Salat ba? Meaning wala kapo sa pera. So, ganun. So, I grew up sa isla, and then naging college ako, working student ako, and kumbaga all the way up here hanggang ako makapunta sa Taiwan is talagang pinaghirapan ko siya. So, baga dream achieved. Accidentally, nagkaroon ako ng scholar sa Pinas, which is yung pamangkin ko naman. So, nung una talaga, parang wala talaga yun sa plano na magkaroon ako ng scholar. And wala talaga sa utak ko na magpapaaral ng pamangkin. So, although even before pa, wala talaga. Pero, nung mga kasagsagan ng mga bata pa sila, high school, elementary, and I keep on helping sa mga kapatid ko na sa mga anak nila, nagpapadala din ako pag manghingi sila ng allowance. Sinasabi na manghiram lang ng pera, pero syempre, iba kapatid mo, so expect, hindi na nila maibabalik yun. So ngayon crisis arise, so college na yung mga anak, and it so happened na yung mga kapatid ko, specifically, isa sa mga kapatid ko talaga is meron siyang I think lima. I think apat yung naging anak niya, and isa na doon is naging college. So noong una, hindi naman talaga sa plano na nagiging scholar ko siya, and na pa-enroll, and yung promise is magiging scholar siya sa amo ng kapatid ko, or yung naging boss ng kapatid ko, which is yun din yung nagpaaral sa akin mga around 3rd year or 4th year na ako. Naging scholar din ako noon. So, and it so happened na parang nagkaroon ng crisis sa business, and then hindi na ma-sustain yung kumbaga hindi na ma-prioritize na mabayaran yung tuition. So, and it so happened na abroad ako. So, kumbaga yun. So, naging option na for the meantime, ako lang muna magbayad ng tuition, pero i-refund naman daw. So, last 2023, ako muna nagbayad ng tuition for SEM, second SEM, until such time na parang nung nag-second year na siya, parang di na, and I assume na lang na ako na yung magbayad ng tuition fee niya, kasi nung pa-enroll pala siya ng second year college, nag-chat siya sa akin, yung pamangkin ko talaga, na Uncle, gusto ko mag-aral pa ng second year college pero walang mababayad sa akin ng tuition. So, parang nagkaroon ako ng hint na parang na-flashback yung lahat ng pinagdaanan ko, kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon na nagpag-abroad ako, all the way up here na walang yung mga kapatid ko, except lang sa isa na talaga yung tumulong. What I mean is financially, kumbaga nairaos ko siya without asking for help, na meron talagang, alam mo yun. But grateful naman ako, kumbaga sa nag-apply ko ng scholarship, and then nag-loan kami sa SSS para sa educational loan, and then until now hindi ko pa nabayaran yun. And then yung kapatid ko nga na naging scholar ako sa post niya, mga 2 years din ata yun, or 1.5 semester. So accountancy pala yung course ko, so I need ko talaga mag-focus doon. Parang nabanggit ko ata sa pamangkin ko na maghanap ka ng part-time job. Nabanggit ko talaga, maghanap ka ng part-time job, and itong gawin mo ganyan, kasi ako hindi ko rin mapapangako na masupport kita. But I came to realize talaga na
one time, nabanggit ko na lang, sige, ako na lang magbabayad ng tuition mo. So yun pa lang, tuition pa lang. So ako nagbayad ng tuition, but as time goes by, kumbaga syempre, naghihirap. Ako na pag may mga allowance na nanghingi, nagbibigay na rin ako. Pag may mga projects, uniforms, may mga libro, so nagpapadala na lang ako. Pero yung hindi ko palang pinapadala is yung daily allowance sa bata, sa pamangkin ko. Umuwi nga ako ng Pinas, parang ang sarap ng feeling pala na meron kang pinapaaral. Not to say na dahil mayaman na ako or parang ganun. Pero nakita ko naman kasi sa bata na interesado talaga siya na mag-aral. Kumbaga porsigido siya na tapusin yung pag-aaral na I hope so. So if napanood niya to, so yun yung parang naging nilook forward ko sa kanya. So I won't expect, kasi expectation kasi, di ba, syempre ma-hurt ka lang. But what I'm really trying to say in this vlog is grateful ako na nakatulong ako sa pamangkin ko na hindi ko naman yun separate, di ba, family. Pamangkin ko naman siya. Ayun, and sabi ko naman, sige, kung makatapos man siya, matulungan niya yung sarili niya, and other way around, matulungan niya din yung mga kapatid niya. So yun yung parang ngayon, grateful ako na iba pala yung feeling na nakatulong ka, na makikita mo yung bata na nagpupursige, na parang yun din yung naging motivation ko para magtrabaho or manatili dito sa Taiwan, kasi nga meron akong sinisistentuhan or may pinapaaral ako na pamangkin, aside from na may pinabayaran akong kondo, nagpapadala ako sa pamilya ko. So yung bahay naman is makahintay naman yan and my parents is not looking for a fancy house or malaking bahay or what. Kontento na siya doon sa bahay namin, which is ako naman is gusto ko din na talagang ma-renovate yun. So as for the meantime, prioritize ko muna yung mapatapos yung pamangkin ko na ngayon ay college pala siya and he is taking a Bachelor of Science in Marine Transportation. So I'm just sharing this to you kasi pag abroad kayo, parang tayo yung sandalan pag nagkaroon ng crisis, di ba, sa Pinas. Ngayon, I took responsibility na talaga fully sa scholar ko na ako na yung magbabayad and sa tuition niya. And if manghingi siya ng mga extra, nagpapadala din ako. Kasi na-observe ko lang sa sarili ko every time kasi na parang nakakatulong ako, parang somewhat deep inside, natutuwa ako kahit na hindi naman gaano kalaki yung naibibigay ko or hindi naman parate or hindi man sobra-sobra yung blessings na naibigay sa akin ni Lord, or parang kumbaga hindi yun extra. Hindi, meron kasi pinsan na parang gipit ka tapos meron kang naitabi, so instead of i-keep mo is binibigay ko or tinutulong ko. But I keep on telling myself na dapat magtabi for future. So that's why pag may mga emergency o kailangan talaga na kailangan ng tulong is nagbibigay talaga ako. So I'm just, kumbaga sinishare ko lang kasi kung kayo guys, I know lahat tayo naghihirap, di ba? Lahat naghihirap, parating kulang. And there's this thing na hindi satisfaction ang pagkaroon ng excess na pera or maraming pera. Ang satisfaction na magkaroon ka sa buhay na parang grateful ka or parang maging masaya ka is parang yung makatulong ka ba, maka-give back. So minsan ako, hindi mo naman maiwasan na nagkaroon ng madamot na times, especially if sunod-sunod na siya, and sa tingin ko is parang tinitake advantage na yung kindness ko. But I'm not, kumbaga, I always give the benefit of the doubt. And yun lang, sinare ko lang to kasi pag nasa abroad kayo, alam ko hindi madali yung kinikita natin dito, hindi madali kumita ng pera kasi talagang pinaghirapan natin, overtime natin, but ano lang, binibless ka ni Lord. Hindi ko alam bakit sinasabi ko to, pero binibless ka ni Lord pag grateful ka sa buhay, and kumbaga yung blessings mo na natanggap mo is maibahagi mo din sa ibang tao. Bakit? Hindi ko alam kung na-feel nyo yun, but sabi nga, di ba, reward yourself, reward. But sometimes you need to, alam mo, pag may ngalan ng tulong, if kaya mo naman tumulong, nandun ka.
Pero one time nga, we have this GC sa family. Minsan, hindi mo maiwasan mag-rant kasi wala naman perfect na family, di ba? May mga problems, may mga pinagdaanan, may mga ganun, may mga hindi man naging maganda ang buhay, ganun. And makapagsabi ka ng mga words na out of line na and ma-misinterpret nila na ganun. But you are just stating the fact, you are just sharing your thoughts, you are just giving an opinion, and hindi mo rin control kung ano yung maging reactions nila. But at the end of the day, what matters most is your intention, kung ano yung parang naging message mo na gusto mong iparating. So how they react, how they accept that is not your problem na anymore. So as long as you have that intention, na ito yung naging intention mo, na wala kang, parang yung pure ba, yung genuine, yun yung ibig kong sabihin. So yun lang guys. So nasabi ko na worth it pala na magkaroon ng scholar. Mayroon ko ng pinapaaral na parang someday, pag makita ko siya na makagraduate na, parang alam mo yun, na maging masaya ako kung sana matapos na yung pag-aaral niya. Shinare ko to sa inyo dahil gusto ko rin na magkaroon kayo ng inspirasyon na hindi lang yung buhay natin is hindi lang all about earning money. All we have to do is to earn and then satisfy ourselves, enjoy ourselves, but at the same time, let's give back kung sino man yung dapat and deserve na pwede magtulungan. So yun lang guys, thank you for watching this vlog, and if OFW ka sa Taiwan, so keep on applying lang, and you can message me on my Facebook account or my TikTok account. Mas active ako sa TikTok Messenger, wala na akong Facebook, nag-deactivate ako, or on Instagram. So God bless and good luck. Bye bye and good night.